The PSEI is rebounding. Malapit na naman tayo sa 6,000 level. Therefore, the Janet Napoles pork barrel scandal corruption support is still in play na naman. Ayun o. Again, ito yung dati nangyaring pork barrel scandal nung panahon ni Pinoy. Nung nakaraan, nabutas niya na yan, pero bumalik. Ang may mga napakatlos na naman dyan ng mga traders. Market timer. Ang tanong, ba't nagre-rebound to? And another question, magko-continue ba to for this what you call December rally? Diba? Pwede. Okay? So I think nag-start yung maganda-gandang rebound na yan again because of eto nga PBBM flood control evidence to be referred to Ombudsman for probe. So mukhang may mga makakasuhan na daw. We'll see. Okay, kasi sabi ko nung nakarang video ko, I think ang magpapabago ng bad sentiment ng Philippine stock market, papaganda ng investor confidence sa Philippine economy is kung may maparusahan dyan sa flood control scandal na yan, according to PBBM announced Friday, okay, that the ICI and DPWH will turn over the office of the Ombudsman all evidence on alleged flood control, blah blah blah, implicating former House Speaker. Grabe, kasi niya yan eh. Ito kaya. Pero sure ako ito, Zaldi ko for sure, di din nila yan. Kasi nga, nagsalita na yan against the government, against BBM. Ang tanong yung kasi niya magtutuloy kaya yan. And some other involved personalities, lahat. Okay? Tanong, may makakasuhan ba in the coming months? Kung meron, especially yung mga malalaking tao, no? Yun na, I think, possible mag-reverse yung sentiment sa PSEI. Doon, makita nyo na talagang seryoso, okay? Ating Pangulo na, na masolusyonan yung, flood control scandal na yan. Another sentiment driver is possible rate cut daw by December. So nagsunod-sunod yung bagyo. Napansin ko, maybe napansin nyo rin, mamahal na naman yung mga bilihin, especially mga gulay-gulay, ganyan. So potentially ba pumitik yung inflation ng November, okay? So, there's a potential for rate cut daw by December. Of course, any rate cut is very good for the Philippine stock market. On another news, Philippine stock rises, investors cheer for tariff exemption. Okay, kasi US ally ayaw ibaba yung ating reciprocal tariff, pero may mga selected products daw na i-exempt nila na mostly mga agricultural, no? Okay? Over 1 billion worth of agricultural exports to the United States got spared from the tariff. Di mo na lahatin, no? Medyo na US na to, dami-dami yung base sa Pilipinas and hindi nyo lahatin, no? So, tariff on certain agricultural products including coffee, cocoa, bananas, tomatoes, and beef. So, pwede na, but then again, hindi naman ganun ka-competitive talaga yung export ng Pilipinas. Pero, nonetheless, it's better than nothing, cake, coconut, blah blah blah. And because of that, gumagawa nga daw ngayon ng bargain hunting. Mga investor, the Philippine Stock Exchange Index rebounded hard as conglomerates and banking and real estate heavyweights powered at technical rebound nearing 6,000. So ano yung mga pinagbibili? Alam mo yung mga pinagbabash ko nung nakaraan, yun yung mga pinagbibili.
So, ayan, Ayala Land led active stocks on Thursday gaining 3.56%. Wala to. Feeling ko mangangalahati talaga yan eh, di ba? Trade siya ngayon at premium multiples relative to the property sector. Ang tanong, bakit? Kasi Ayala may brand. Ano ba? Okay. So, ICT 1.29%, outlier to, no? Actually, hindi yan rebound. Continuation lang yan ng kanyang potential momentum ulit. Mapunta sa kanyang record high. So, BDO, grabe, 4%. And BPI, hindi mo lang nambakan yung Metrobank. Talagang, itong dalawa pa rin yung Ito yung dalawa yung sikat sa retail investor, mga analyst, no? Mga professional. Pero, nag-slow down na yung dalawang yan eh. Diba? I think there are better banks out there in terms of attractiveness of valuation compared sa dalawang yan. FDSM, 1.5%. So, lahat ng malalaki kapag yan nag-up, syempre, magre-reflect yan sa performance ng PSEI. Okay. And on another news, SEC unveils biggest rate rule, overhauling 5 years to widen capital access. So basically, ginawa lang nila is, hindi na lang basta office building or malls yung mga asset na pwedeng mag-lease as REIT. Technically, ginagaya lang nila yung mga REIT sa ibang bansa. So any asset, property na nag-generate ng consistent income, pwede mo nang isalpak. Diba? Na REIT. Ayan, information and communications technology, transport, okay, energy infrastructure, warehouse buildings, parking areas, and registered leases. Na para sa akin, nagme-make way lang sila ng potential rate listing ni dito. PLDT yung kanyang data center, and maybe yung mga na-acquire ng Meralco tsaka Aboitiz na mga telco asset dati, di ba? Pwede nilang ilisyon yung mga towers nila na yon. Ang tanong, bibili ka ba? Ako personally, sawa na ako sa mga vision na mga rate na to, okay? Pero yung mga fan ng rate, ayan, it's another way for you to diversify asset mix ng mga rate mo sa portfolio mo in the future. And all of those news nag-contribute ng positive optimism. Ayun, no? Grabe. So, because of that, the year-to-date of PSEI nag-improve. Negative 8% pa rin year-to-date. FMETF, almost negative 6% year-to-date. The bottom line is underperforming pa rin ang Philippine stock market. The worst performing stock market in the region, possibly in the world. And habang nagre-rebound ang PSEI, nagre-retreat ang US market. Diba? Nag-20% na to nung mga nakaraan. Ngayon, in-outperform mo na naman sila. Okay, balik sila sa 15% for QQQ, Nasdaq 100, S&P 500, balik sa 12%. So, tapos na ata yung maliligayang araw ng US market. So, lahat ng nagbenta ng Philippine stock market para tumalon sa US market, tumalon kayo sa maling timing. Ang tinalunan nyo yung top. Yun yung masama doon. Hindi mo magkorekto ng 50% kapag pumutok yung AI bubble. Diba? So, SPY is also correcting. So, ba't sila nagko-correct? Ayan, AI bubble fears hit stocks. Naman talaga yan, no? Babasa kayo ng news about AI companies. Hindi sila profitable pa eh. Puro cash burning activities yung ginagawa nila. Puro investment.
utang, investment, utang, pero hindi pa sila nakapag-turn into profits, yung mga chat GPT, ganyan. Wala, matagal pa yun. Okay? Lofty valuations, obvious na obvious yan sa US market, and a pile up of debt. Di ba? Utang pa more. Ang tanong, magmamaterialize ba lahat ng inuutang nila sa mga AI na yan to build data centers for their AI offerings have led some investors to question the price of AI-linked stocks. Diba? Similar scenario nung dot-com bubble. The surge of concern that companies are overspending chiefly on AI-related products, similar to dot-com bubble dati, no? While yes, siguro 1 decades from now, magiging malaki yung impact ng AI sa mundo. Pero sa initial phase niyan, yan, di ba? Depend profitable. Pero despite hindi siya profitable, normally sa hype stage on certain bubbles, i-hype talaga yan. I-hype ng todo, bibigyan ng matas na valuation ng mga analyst, bla bla bla, para mas madaming sumakay. Hanggang sa pag nag-top na siya, doon na siya bibigyan ng anong klase ng concern, bla bla bla. So ang talo lagi dyan is yung mga huling sumakay. Okay? Sila yung mga maipit sa tuktok. I mean, if you look at kunyari Cisco, di ba? Sikat na sikat to dati. Kasi pag sinabi mong internet yung usapan, kailangan mo dyan ng madaming networking. Ayan Cisco. So, binigyan siya ng mataas na valuation dati, and up until today, hindi pa niya na-break. Diba? Biruin mo yan 2000 to 2025, so that's more than 2 decades. Hindi pa niya na-break yung kanyang ginawang all-time high dati kasi nga, diba, in the long term, valuation is what matters in the stock market, hindi yung hype-hype. Kapag binigyan ka ng mataas na valuation dati, eventually, babawiin yan ng market. Sa sell down ka, masakit dyan, Pag naipit ka dito, pupo ka muna dyan, 2 decades, okay? So, syempre, andyan din yung mga job losses. Kasi yung mga ginagawa ni Donald Trump, puro yan inflationary in nature. Ay, ang problema mga companies, profit-oriented yan. Di yan mag-absorb ng additional impact ng inflation. Ang gagawin ng mayan is mag-stop sila mag-expand and magko-cost cutting. Okay? And pag sinabi mong cost cutting, magle-lay off yan ng madaming workers. Diba? So, yung kanilang discretionary items, kunyari, home improvement, mag-slow down na rin yan kasi nga magtitipid na yung mga tao. Okay, pag nagtipid yung mga tao, magre-reflect yan sa nilang GDP eventually. Pati yung mga na yan mga AI expansion na yan. Magre-lay off yan ng madaming worker. So, pag na-lay off yung mga worker na yon, di ba? Saan sila pupulutin? Saan sila mag-apply? Wala. Okay. Ang dami. Nagkaroon ng magulo. I think 2026 medyo, magulo, no? Well, actually, mali yung prediction ko na second half ng 2025, makikita na yung issue ng US. Pero, papunta na tayo ng December, medyo siguro na-spin pa nila yung narrative Pero, 2026, wala na yan. Okay, it's over. Sell everything. Not a financial advice, joke lang. So, the international market, muurong din, 23%. Malapit ko na naman silang matalo. Emerging market, I think okay pa rin to, Almost 27%. Southeast Asia, still above 10%. The total world index, close to 16%. And my personal dividend retirement portfolio, medyo nagre-rebound din siya. Tumasabay siya ngayon sa rebound ng PSEI kasi naalala ko, yung bagong bottom ng PSI dito, 17% yung year-to-date ko. Ngayon, okay, nakapag-rebound na naman siya more than 20%. We'll see kung tutuloy-tuloy.
Again, value investing, dividend investing, diversification works. Especially if you know how to manage risk and rebalance your portfolio from time to time. Na ako, sinashare ko paano ko nire-rebalance yung portfolio ko every month. Everyone, exclusive investing related contents in the Philippine stock market. Check the pinned comment.